Yung gagawin natin ngayon na isang Poseidon. Ito yung first time na gagawa tayo ng ganitong klaseng concept. So actually nag-send yung client natin ng ganitong design din, pero sabi ko sa kanya palitan namin yung taas kasi yung na-send ng client tabingi yung taas niya, and ang ginawa natin siyang mas accurate, mas maganda at mas pantay yung kabilang gilid. Medyo na-challenge tayo dito, no? Kasi nung nagkaroon kami ng rest at nag-lunch muna kami, so ang nangyari, naburahan tayo ng stencil. Kaya yung advice ko sa mga nagpa-plan o gustong simulan yung journey sa pagtatato, advice ko guys na bago ka magtato, dapat kahit papano meron kang alam sa basic drawing. Malaking tulong ito kasi tulad niyan, lalo na pag naburahan ka ng stencil, kapag hindi ka marunong pagdating sa basic drawing, medyo mahihirapan ka. Pero kapag marunong ka pagdating sa art, advantage mo kasi kahit papano, alam mo kung paano ayusin, alam mo yung flow, at alam mo yung gagawin mo, hindi ka nalilito. Pagdating sa pagtatato, ibang-iba siya pagdating sa pagdodrawing sa papel. Dahil pagdating sa tattoo, mas mahirap siya kumpara dun sa mag-drawing ka sa papel. Dahil sa pagdodrawing sa papel, nabubura. Pero pagdating sa pagtatato, wala na tong burahan, wala na siyang balikan. At sa pagtatato, ang i-consider mo dapat dito is yung healing niya. Ano siya after 2 to 3 years? Maganda pa ba yung healing? Hindi ba siya nag-fade? And sa pagtatato, dapat sakto lang yung tamang pasok mo ng karayom, and pati yung volume, dapat tansyado mo. Dito sa part na to, itong tatong to, medyo inabot din ako ng halos isang araw din. Pero sobrang nakaka-enjoy. Hindi ko expect na darating yung client natin. And nakapag-usap na kami ng gabi, and nagpa-schedule siya kinaumagahan, which is ngayon yon. Akala ko si sir, hindi siya matutuloy, kaya nagkaroon ako ng ibang schedule sa ibang client. So, ang ginawa ko, in-schedule ko siya, and gusto na mag-go ng client, at nagulat na lang ako, yung client natin, biglang nag-chat sa atin na, "Sir, andito na po ako." Kaya, ang ginawa natin, kinancel ko na yung in-schedule ko ngayong araw. Kaya, si sir yung mas prioritize natin ngayon. Sa part na to, medyo patapos na tayo, kaya ang ginagawa natin, nag-highlights na lang tayo. And hindi natin nilalagyan ng maraming white kasi magiging OA na tignan. Kaya nag-highlights lang tayo dun sa part na mas babagay yung Poseidon. And ang ginawa lang natin, yung sa mata lang tayo nag-highlights at sa mismong baba ng mata niya. Kaya after ng mahabang session, ito na yung naging resulta nung ating ginawang half sleeve Poseidon tattoo.